Ang dami ngayon nag-aalala, yung iba nagpapanik pa kasi wala na daw Rivotril. Okay, so guys, um, good news, no? Ang anxiety disorder, pwedeng gumaling kahit walang gamot. Yung iba, psychological na lang lahat, no? Pero talaga naman nagpapakalma, nagpapaantok yung mga gamot, no? Kaya yung iba parang feeling groggy, kalmado, relax. Kasi ganun epekto talaga ng gamot. Parang ano, parang uminom ka na alcohol. Yung mga taong uminom na alcohol, nalalasing, pag nalalasing sila, very confident sila, o kaya sumasaya sila, o kaya naman pwede ring nade-depress sila, depende kung ano yung nasa loob nila. So, ang gamot, ang nagagawa niya, talagang ipapakalma ka niya. Pero hindi porket pinakalma ka niya, mawala na yung anxiety ninyo. So, ang ibig sabihin, kung dati 1 to 10, yung inyong panic, no, yung inyong worry, nervyos, kapag may gamot kayo, pwedeng 7 or 6 or 5. Pero hindi ibig sabihin, magaling na kayo. Alam niyo bakit? Kasi ang problema niyan, nasa inyong pag-iisip. Anong ibig sabihin na nasa pag-iisip ninyo? Takot. Saan ang gagaling yung takot ninyo? Yung takot na hindi nyo alam kung ano nangyayari sa inyo. Ba't kayo nagkakaganyan? Takot din na iniisip nyo na habang buhay na ba ito? Takot sa mga nararamdamang simptomas. So ngayon, kapag inayos natin yung mga takot nyo, yung katawan niyo hindi kailangan mag-react. No? Hindi kailangan maglabas ng fight, flight, freeze na nanggagaling sa adrenaline. At yung mga simptomas ninyo, mga hirap sa paghinga, pagtibok ng puso, paninigas ng mga muscle, pagkahilo, shortness of breath, yung hirap sa, nasabi ko na, no? So yung mga ganong simptomas na common, dizziness, nasabi ko na rin, palalabo ng mata, no? Yung nawawala, parang nawawala sa sarili, depersonalization or derealization, yung parang parang hindi ka naka-attach sa realidad, no? So, yan ay gawa ng iyong adrenaline, ng iyong fight, flight, freeze. Ngayon, nagmumula yan doon sa thought mo na takot. Kasi, ang takot mo ay nagmumula sa kung ikaw ay walang kaalaman sa nangyayari sa'yo, kulang ka sa kaalaman, kulang, mali ang kaalaman nyo, mali, no? At syempre, hindi tayo nag-iisip. Kasi nga naman, mahirap na mag-isip kapag ang na-activate mo na ay yung amygdala mo, yung instinct mo sa fear. Pero ang gusto ko lang sabihin sa inyo, sana maging lesson sa inyo na, gaya niyan, nagkaubusan ngayon ng Rivotril, anong gagawin? Panic, no? Taranta ngayon yung mga tao, anong gagawin ko? Hindi kailangan mataranta, hindi kailangan magpanic. Kailangan lang tanggalin yung mga takot na yon. At paano tatanggalin yon? Sa mga kaalaman, sa tamang kaalaman about anxiety at marirealize nyo na, okay, ganun pala yun. So pag na-realize mo na, mababawasan na yung takot hanggang sa mawala. Lalo na kung mapapatunayan ninyo sa sarili ninyo na talagang kayo ay wala sa danger. Kasi yung katawan nyo, kaya nangyayari yan, gusto kayo ligtas actually sa danger. Kasi the truth is, kasi dalawa yan eh. Meron tayong tinatawag na real danger at perceived danger. Kung real danger, halimbawa may sunog, so kailangan tumibok yung puso mo, bumilis yung takbo ng utak mo para makatakas ka sa sunog. Ang karamihan, no? Actually, ang problema ng mga tao may anxiety disorder, yung mga perceived danger. Halimbawa, may cancer siya, habang buhay na ba siyang gano'n. So feeling niya dangerous yun. Sa grocery, nagko-commute siya sa jeep, sa bus. So feeling niya o ng katawan niya nasa danger siya. So perceived yon. So pareho yung reaction whether it's real or perceived. Di ba ang katibayan ko nga sa inyo, pag nakita kayo, pag na-imagine nyo, pag may manggang ilaw, no, manggang ilaw o kalamansi, pigain nyo sa nyo, sa bibig nyo, di ba nakakapangasim? O ngayon nga kinukwento ko lang, iba nagre-react sa inyo, di ba? Pero imaginein mo yung taong nakita ng manggang, may taong kumakain ng manggang ilaw, maangasim din siya. Hindi naman siya kumakain ng mangga, nakikita niya lang. Or kahit imagination lang, imagine mo manggang ilaw, maasim, maglalaway ka na rin. So, whether may totoong mangga or na-imagine mo lang, para magre-react yung katawan mo na maglalaway ka at mangangasim. So, naintindihan ninyo yun? So, lahat yan nasa thought. So, hindi kailangan ng
sa totoo lang ng gamot. Ang gamot, kailan nagkakailanganin? Ang gamot kapag yung tao wala ng tulog, nangayayat na talaga, eh, talagang hindi na siya functional, no? Hirap siyang umintindi kasi nga kulang siya sa tulog. Ang taong kulang sa tulog, lutang, hirap umintindi, no? So, kailangan ng gamot noon. Okay? Kailangan ng gamot noon. Usually, pahingahin lang yan, pero hindi kailangan forever ka sa gamot. Pansamantala lang. Kumbaga, saklay mo lang siya habang pilay ka. Gets? Pero huwag nyo nasanayin yung sarili ninyo. Naniniwala ako sa gamot ha, pag kinakailangan talaga. Pero may mga tao naman na day to day, hindi man kailangan ng gamot. No? Kaso nga lang kasi ang mga psychiatrist natin, bigay na agad ng bigay ng gamot, walang paliwanag. No? Totoo yan kasi na-experience ko mismo yan. Sa mga psychiatrist, marami akong pinagdaan ng psychiatrist. Meron akong magaling na psychiatrist kasi yung psychiatrist ko, ano rin siya, pinapractice niya rin yung kanyang psychology. So ang ganda. Swerte tayo pag ganun. Yung mga sa ibang psychiatrist, gamot-gamot lang yan, gamot-gamot. Pero nakakita ako sa mga TikTok ngayon, ang gagaling na nila. Yung mga bagong psychiatrist na ngayon. So, natutuwa ako dun. Nagkakaroon na ng pag-asa na, yan, pinapaliwanag na ng psychiatrist. Pero yung iba, yung mga lalo na yung mga medyo may idara na, yung hindi updated. Naku, sorry. Pero ganun, na-experience ko mismo yan. Gamot agad, hindi mo tayo hindi ko siya maintindihan. Ha? Ikaw naman nasa pasyente, parang ganun, sige, gamot, okay, bye. Balik daw ako after, kamusta? Balik kami. Ganun. O sige, ito, gamot, nagdagan natin. Ha? Seryoso. So, nakakainis, di ba? So, yun. Now, by the way, pwede ko kayong tulungan. I-message nyo ako dito. As a coach, no, I use cognitive behavioral therapy. May certificate ako from CBT Australia. Nag-aral ako dun para makatulong sa sarili ko una. Pero sabi ko, sayang naman yung pinag-aralan ko, i-share ko na nga. So, eto na nga yun. At graduate din naman ako ng BS Psychology. Hindi ako doktor, hindi ako health professional, hindi ako practicing psychologist. I can just help you, no, by coaching you, guide you. Pero again, may mga background din naman ako ng BS Psychology at CBT certificate talaga. Pero hindi ko naman pwede sabihin, i-declare, no? Gusto ko transparent tayo. I'm not practicing, not yet. Ayun lang yan, not yet. Kapag nakuha ko na yung mga papers ko, ayun, saka na ako. Pero mas mahal na ako pagdating nun. Kasi syempre may babayaran ka ng clinic, aircon, tao, pasweldo. So mas mahal. So, mahal po ang cognitive behavioral therapy, but dahil tulong ito, kayo magpipresyo. Pero kailangan fair sa akin. Pag hindi fair, may mga videos ang ginagawa na libre. No? Panoorin nyo na lang, matutulungan. Ang dami ng comment, nanonood lang ng video, gumagaling naman na. Pero syempre, kung may pera ka na, huwag mo na patagalin. Kasi yung video, hanapin mo pala, hundreds of hundreds na yun. Okay? So, sandali lang yan. Kadalasan sa akin, ang CBT kasi mga up to 12 sessions yan. Pero sa akin, 2, 3, 4 na yung pinakamarami, ayos na sila. May iba, isa lang. Ayos na. Kasi nanonood naman sila ng videos ko eh. Ayun, okay? So, kailangan diagnose ng doktor. Importante na ma-diagnose ng doktor para ma-rule out yung mga totoong sakit talaga. Ngayon, kung talagang mental lang yan, dyan kita matutulungan. Bye!